Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Sa pasimula ng ating banal na pagdiriwang, halina't humingi muna tayo ng awa sa Diyos. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ipulong sa Panginoon ang ating intensyon. Kasama ng intensyon ng mga kasama natin na nagmimisa ngayon, nagsisimba. Pagdasal natin, lalo na ang mga kababayan natin sa ibang lugar na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Panalangin natin ang mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita, na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon ang pagpapadala ng sugong maghahanda
sa kanyang daraanan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyo sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y nagpakita na? Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, ay mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang Panginoon, kaligtas ay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay. Sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtasan siya'y dumarating. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdaki nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang mga kapitbahay. Naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang araw daw sa zoo ay nagkausap ang mother camel at ang kanyang baby camel. Sapagkat curiously, nagtanong si baby camel kay mother camel, Ma, curious ako,
bakit po tayo may ham sa likod para tuloy tayong kuba? At sumagot ang Mother Camel, anak, dyan ini-store ang mga fats natin, yung source of energy natin. Kasi alam mo sa disyerto, anak, di ba? Mahirap makakita ng pagkain. Kaya tatagal tayo ng linggo, kahit buwan pa, ng walang pagkain dahil sa supply ng fat, ng energy ibinibigay ng nasa loob ng hams natin. Sabi ng baby camel. Nagtanong uli ito, ma, bakit naman ang haba ng legs natin at yung feet natin, mga round pa, mga bilugan pa? At sumagot si Mother Camel, anak, kasi alam mo, kailangan natin yan sa disyerto para mas mabilis at mas safe tayong makalakad, even makatakbo sa disyerto. Naku anak, kung pahabilisan lang ng lakaran, takbuhan sa disyerto, walang panama sa atin ang anyone dahil sa mga legs at feet na yan. Sagot ng anak niya, Mama, last na. Bakit po? Ang haba ng ating pilikmata. Minsan tuloy nakakairita na. At sumagot si Mother Camel, anak, kailangan natin yan sa disyerto para hindi tayo agad mapuwing. Alam mo na, sa disyerto, mabuhangin at mahangin. Kailangan natin yan sa disyerto. Natango na lang bagya si baby camel na parang nagtataka pa. Para pang hindi pa solved sa mga narinig niya. Kaya nagtanong si Mother Camel, anak, meron ka ba bang hindi maintindihan? Opo, Mama. Itanong mo na para na-clarify ko sa iyo. There, ni Mother Camel. Sige po, Mama. Kasi po kung kaya tayo may mga hams para mag-supply sa atin ng energy, kahit na wala tayong nakikitang pagkain sa disyerto, kaya tayo mayroong mga long legs at rounded feet para mabilis tayong makalakad, makatakbo sa disyerto. Kaya pala tayo may mahabang pilikmata para hindi tayo kaagad mapuwing sa disyerto. Bakit po nandito tayo sa zoo? Hindi nakaimik si Mother Camel. Nayuko na lamang siya at niyakap ng mahigpit si baby camel. Ayan na tayo Mahilig din ako dating pumunta sa zoo. But no offense yan ang dahilan kung bakit sa palagay ko, kawawa yung mga animals sa zoo. Kahit na naalagaan sila, napapakain sila kasi hindi talaga yun ang lugar para sa kanila. At lalo na, ang purpose ng buhay nila ay hindi para mag-entertain lang ng tao. Diba? Kaya tuloy, pansinin po ninyo, kahit nung bata ako, naalala ko ito Yung mga hayop sa zoo, parang ang lungkot-lungkot. Kahit nakita mo, kompleto naman sa pagkain, well-maintained. Kinakailangan pang pukpukin yung salamin para lamang humarap sa yung sawa. Kinakailangan mo pang batuhin yung buhaya para lamang ngumanga. Kinakailangan pang galitin yung unggoy. Nagiging magkamukha na kayo kasi ginagalit mo. Galit ka na rin, ayaw lumapit. Para lamang lumpit sa'yo. Kasi hindi talaga sila para doon. At ang kanilang purpose sa buhay ay hindi talaga ganon. Kaya nakakaawa, di ba? Wala naman silang magagawa. Kaya mas nakakaawa. Pero hindi kaya pinaka-nakakaawa yung tao na malaya naman sanang gawin at i-pursue ang gusto niyang gawin at i-pursue. Pero para bang nakabilanggo, hinahayaan niyang malimitahan siya ng mga bagay, tao, sitwasyon sa buhay niya. Pinaka-nakakaawa yan. Maniwala ka. Halimbawa niyan ay yung mga anak na pinipilit ng kanilang mga magulang na mapangasawa si ganito, kunin ang ganitong kurso, pasukin ang ganitong trabaho, simulan ang ganitong negosyo na hindi naman nila gusto. Sa mga anak na biktima ng ganito, sa mga kabataan dyan, alam ninyo kung ano ang inyong gusto. Alam ninyo kung ano o sino ang tunay na makapagpapasaya sa inyo. Alam ninyo, sana by now, ang inyong mga talento, yung kapag ginagawa ninyo, nag-e-enjoy kayo, na hindi nyo napapansin yung paglipas ng oras habang nakakatulong, nakaka-inspire pa kayo ng tao. Maalala ko lang, dati mayroong isang parokya kung saan ako na-assign. Nasabi ko talaga doon sa sekretary, baka pagod na huwag na tayong kumuha ng guest priest. Kahit ako na lang lahat. Kahit na wala na akong stipend sa bawat misa. Kasi gusto ko talaga nag-misa at nagse-sermon. Lalo na kapag alam ko yung sermon ko ay pinaghandaan ko at meaningful naman kahit papaano.
Alam mo kung ano yung talent mo. Alam mo kung ano yung mahambag mo. Alam mo kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo. At lalo na kung maliwanag ang pangarap mo, huwag kang padikta sa kahit sino. Yes, kahit pa sa magulang mo. Yes, honor them. Pwede mo naman silang i-honor, igalang. Ma, hindi talaga siya ang gusto ko. Ma, hindi talaga yan ang gusto ko. Oh, hindi mo sinunod, pero ginalang mo. Nevertheless, linawin muna natin hindi dito kasama yung bisyo, yung paglalakwatsa, yung laging sa kabarkada na masamang impluensya, yung laging pasyosyota, puro pasyosyota, inatsikaso, kahit batang-bata. Hindi yan ang sinasabi ko baka mamaya umuwi kayo sa inyo, sabihin nyo, ayan na, sabi ni Father Fidel, wag daw kitang sundin ko raw yung kung ano yung gusto ko. Uy, utot mo, hindi yun ang sinasabi ko. Hindi kasama yung mga ganun dito, Ang sinasabi ko, kung ano yung mabuting gusto mo na naaayon din sa mga talento, sa mga plano, at gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Yung iba naman, samantala, hindi nga nadidiktahan ng iba, pero ang nagdidikta ay yung inggit nila, yung inggit na nasa kanila. Kaya ang nangyayari, nagpapagupit ng buhok, nagsusot ng damit na hindi naman bagay sa kanila, bumibili ng mga gadgets, kahit kipit sa pera, makiuso lang sa kabarkada, ginagaya mga iniidolong artista, kahit hindi pa nila kakilala, mismo ang sarili. Ano ngayon ang resulta? Identity crisis. Buhay na hindi makita ang kahulugan, buhay na hindi malaman kung anong patutunguhan. Sige nga sa mga naging biktima na ng ganyan, kalagayan, ilan dito ang masaya talaga sa ginagawa nila ngayon? Ilan dito ang talagang masaya sa buhay na pinili nila, sa trabaho na pinasok nila? Ilan dito ang nakatutulong habang nag-e-enjoy, nakatutulong, nakaka-inspire sa iba, lalo na sa kanilang pamilya? Ilan? Kung babalikan nga po natin yung ginawang pagdidescribe kay San Juan Bautista, sana maalala nyo pa ang sinabi ng Ebanghelyo tungkol sa kanya. Balat ng hayop, ang balat ng kamelyo, ang damit niya, balat, ang pamigkis din niya. Samantalang balang at puluk-puyutan ang kinakain niya. Kaya somehow, kung i-describe natin siya, parang ganyan ang kanyang itsura. Kung makakapiling mo yan ngayon, di ko alam kung sasamahan mo. Isa pa, hindi siya namumuhay madalas ng malapit sa mga tao. Nandun siya sa ilang, nandun siya sa disyerto. Niisip nga ng mga tao, nasisiraan siya ng ulo. But he was happy. He was fulfilled. And for Jesus, among all the prophets, John is the greatest. Kilala kasi niya ang sarili niya. Hindi siya nagpapanggap ng iba. Kilala kasi niya ang sarili niya. Ako ang tinig na sumisigaw sa ilang. Sabi niya, hindi siya nadidiktahan ng kahit sino. Akala ng mga tao siya na ang Mesiyas. Pero kahit yung title na yun ay kanyang tinanggihan. Reminding me of a quote that says, being yourself in this world that is constantly trying to make you someone else is your greatest accomplishment. Gustong-gusto ko yung naging paraan ng pagkapayo ni Vice Ganda sa It's Showtime para sa isang contestant na mababa ang self-esteem kasi tinutukso yata na hindi maganda. Kasi to everyone's surprise, nang hingi si Vice Ganda ng wipes, tinanggal ang makeup niya. Sabi niya, parang ang kinis ko, di ba? Pero ang kapal ng makeup ko. Sa TV, ang ganda ng mata ko, di ba? Kasi nakapilik mata ako. Inalis niya yung artificial niyang pilik mata. Pag pinapanood mo ako, di ba? Bilog na bilog ang mga mata ko. Ang ganda. Kasi naka-contact lens ako. Inalis niya yung contact lens niya. Then he said to the contestant, ngayon ko lang gagawin ito kasi gusto kong ipamukha sa iyo. Dapat hindi ka natatakot kung ano ka. Sabay tanggal ng wig niya. And then he said, ito ako. Ito si Vice Ganda. Hindi makinis ang mukha sa paningin ng iba. Mataas ang hairline ko. Ngayon, picturean niyo ako lahat. Ikalat niyo sa internet. Pagtawanan niyo ako. Lait-laitin niyo ako. Sabihin niyo lahat ng gusto niyong sabihin. Wala akong pakialam. Dahil kahit magaspang ang mukha ko, mataas ang hairline ko, maganda ako. Wala na akong itinatago. Hindi na ako natatakot. At kahit anong sabihin niyo sa akin, hindi na ako mabibigla. Sabihin niyo, ang pangit ng buhok ko, alam ko. Pangit ang kutis ko, alam ko. Pero yan ang lahat ay sa paningin niyo. Para sa akin, maganda ako. Maganda ako. Sabay sabi sa contestant, maganda ka. Saka niyakap niya ito. Inspiring, provoking, moving. Kasi it's
coming from a person who is not perfect but has come to embrace his imperfection. Kaya nga, marami siyang na-inspire ng tao ngayon. Very good, Vice. Pero gustong-gusto ko, yung 2-3 beses niyang sinabi, maganda ako. Maganda ako. Narinig lang nating lahat dahil siya'y nakamay, pero mahina lang. Na para bagang sapat lang para marinig niya. Hindi na importante kung marinig pa ng iba. Kasi kahit na ilakas niya at marinig natin, pwede nga naman tayo hindi maniwala sa Kanya. But then, para sa Kanya, hindi na yun mahalaga. Kasi para sa Kanya, mahalaga, naniniwala siya, maganda siya. Wala naman kasi talagang nilikha ang Diyos na pangit eh. Lahat tayo maganda. Namamali lang ng kinalalagyan na lugar, sitwasyon, nakakasamang tao. Kaya, umapangit tayo kasi naniniwala tayo sa sinasabi at pinaparamdam sa atin ng ibang tao. Bagay na maiiwasan natin kung tayo ang unang makaka-appreciate ng pagkatao natin. At doon natin makikita ang kahulugan at purpose ng buhay natin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Lalong-lalo na sa mga tao ngayon na bumababa, masyado ang tingin nila sa sarili nila. Makita nila ang kanilang ganda. Tingnan nawa natin ang ating sarili sa kung paano tayo tinitingnan ng Diyos. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos, hindi ako magtutunan. May magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo. Di ringkin ng Diyos ang samo. Bigit natin ang ating mga mata, Panginoon, makita ko nawa ang aking sarili kung paano mo ko hindi lang tinitingnan, kundi tinititigan. Because I am fearfully and wonderfully made. Paniwalaan ko sana yan dahil nakakaramdam ako ng kawalang pagmamahal, kawalang pagpapahalaga mula pa sa mga taong inaasahan kong magpaparamdam at magbibigay sa akin yan. Parang kung minsan nararamdaman kong mahalaga lamang ako kapag may naibibigay ako, kapag maganda ang mga ginagawa ko, natatakot na tuloy akong walang maibigay, natatakot na tuloy ako, baka minsan magkamali ako. Ako'y kanilang kalimutan. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagbabago ng pagtingin sa siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Napakahalaga mo sa Kanyang mga mata. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo.
higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal na mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo, hindi kita binobola sapagkat hindi ako ang nagsabi niyan. At hindi ko sasabihin yan unless wala yan sa banal na kasulatan. Sa salita ng Diyos makikita yan, maniwalaan mo. At ulit-ulitin mong sabihin sa sarili mo. Lalapit kay Jesus. Lapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng suno, una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ito ng may dalisay na loob sa pamamagitan ni Jesucristo at sa mga Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pag-ibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kaniyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamamagitan po ng iyong Espiritu. Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga panal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema, ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Spirit sa iyo, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Udyat ng kanyang pagdating, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y maghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning. Ililigtas ang buhay natin. Sa kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag,
na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa walang sawa niyong suporta at pagdarasal na nagiging dahilan para paggawa pa rin tayo patuloy sa ating simbahan at ma-purchase natin sa lalong madaling panahon ang mga kulang at nakatutulong na rin po tayo sa ibang mga parokya. Marami pong salamat sa inyo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Pag-ibig na walang kapantay. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sandalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,